Hello guys! Hello guys! Welcome to my channel. Nandito po ako guys sa sala. Habang hinihintay ko po ang nanay ko kasi pumunta po siya ng Jamia. Bumili po siya ng mga uniform namin. So kaya nandito po ako ngayon sa sala. Nakaupo ako dito. Maghihintay po ako sa kanya. Kaya samahan niyo po ako guys. Nandito ako. Habang naghihintay ako sa aking nanay, ay dito po ako maghihilata. Gusto ko pong magaganito habang hinihintay ko yung nanay ko. Kaya sana matuwa kayo habang nakahilata ako dito. Guys, ang pag-uusapan po natin guys ay ang pag-uusapan po natin ay dapat po lagi tayong positive. Dapat po, pag nagtrabaho po tayo sa ibang bansa, lagi po tayong masaya kahit may problema. Ganun po talaga ang life. Life must go on. Kung ano pong nangyari sa buhay natin, kung problema natin ang amo natin, huwag nating dibdibin, pabayaan natin guys. Tapos pag may problema tayo sa Pilipinas, sana yung mga anak natin hindi nila sabihin. Dapat gawaan na nila ng paraan bago nila sabihin sa magulang nila. Kasi mahirap po talaga ang nasa ibang bansa, di ba? Pag may problema. Problema na nga tayo dito, may problema pa tayo sa Pilipinas. At saka sana lahat ng mga anak ko, sana mag-aral sila, magpakatino sila kasi malayo ako, nandito ako sa ibang bansa. Kasi kaming mga OFW dito sa Kuwait, ginagawa namin dito sa Kuwait, naglilibang-libang kami, di ba? Nagdi-day off kami para makalimutan namin ang problema sa Pilipinas. Pinilit namin pakisamahan ang mga amo namin para tumagal kami, para makatapos kami sa kontrata namin. Kahit salbahe ang amo namin, tiniis namin yun. Kasi kaya nga pumunta kami dito para magtrabaho. Hindi kami pumunta dito para magpasaway, para lumaban sa amo namin. Kaya ang buhay namin sa abroad ay weather-weather lang. Minsan walang problema, minsan may problema, ganun. Kaya dapat po, araw-araw magpasalamat kay Lord na nakayanan natin ang buhay natin bilang OFW. Kasi po, hindi po basta-basta ang mga bahay dito, hindi po pari-pareho ang mga ugali nila. May amo pong mabait, may amo pong salbahe, may amo pong edukada, may amo pong walang pinag-aralan, o may amo pong di marunong mag-English, may amo pong pure Arabic, ganon. Kaya ang nanay ko po, kung kunwari aalis siya, pupunta siya sa labas, sa Jamia, gusto po niya yung pintuan namin dyan nakalak. Gusto niya nakalak yun lagi pag wala siya. Tapos nandito, kailangan mayroong isang housemaid dito sa loob ng bahay kasi pag may tumawag sa telepono, sasagutin namin kung sino. Pero ako talaga ang laging pinapapasok ng mga kasama ko dito. Ayaw nilang magstay dito. Ayaw nila. Ako kasi tapos na ang trabaho ko. Kumbaga nakaligo na ako. Nakalaban na ako nung ginagamit ko araw-araw sa paglilinis. Kumbaga, ang trabaho ko na lang, pag tinatawag ako ng tatay ko, o gano'n na lang. Tapos mayroon pala akong nilabahan doon, nakasalang para sa tatay ko, sinabunan ko no, banlaw na lang, madali na lang. Tsaka kailangan po pag nagtrabaho kayo sa abroad, kailangan po mabilis kayo kumilos, mabilis kayo gumawa ng trabaho nyo. Ako kasi ang ugali ko po pag nagtrabaho ako, gusto ko tapos agad. Ayoko po yung yung putol. Yung mga kasama ko ibang lahi, ganun yun sila pag nagtrabaho sila. Hindi nila tinatapos, mga marumi, mga kalat-kalat. Ako po kasi pag nagtrabaho gusto ko tapos. Kagaya ngayon, nakatanga na ako dito. Pagkatapos kong maligo, ayusin ko na yung tray. Yung ginagamit nila ni mama pag nananghalian sila, may plato, may kutsara, may plastic na pang-cover ng lamisa. Tapos, basta nakahanda na po yan pag sabi ng mama ko na sa taas kami matutulog sa taas kami kakain o bitbitin na lang yung tray. Tapos ako yung nagbibitbit ng tray, mga plato, tapos tubig, tapos yung puta na nilalagay ni Baba dito or sa kamay niya pinampupunas yun. Tapos si Ate Ruby yung kasama ko, siya na yung magdala ng niluluto ng pagkain. Kami dalawang partner pag kumain kami ang nagdadala sa taas. O minsan, sa kusina sila kumakain. Kasi diba yung tatay ko mahina na, kaya ganun. Kaya minsan sa taas,
Minsan naman dito sa baba, pag yung tatay ko ngayon, kagaya ng tatay ko ngayon, wala na sa opisina siya. Kasi may real estate sila, may opisina, may negosyo sila, di ba? Doon siya ngayon sa opisina. Pag uwi niya ng tanghali, ng mga alas 12:30 siguro siya uuwi. Oh, hindi na siya aakyat minsan. Nagstay. Umupo na lang siya dyan sa inupuan ko kanina. Doon na lang siya magstay. Tapos hintayin na lang niya ang pananghalian. Nananghalian sila dito 1:30. Ang pinakamatagal 2:30. Depende po yun pag may taong iba silang hinihintay. Pero normal talaga kumakain sila. 1:30 ang pananghalian nilang dalawang magnanay. Ganun po. Kaya ako po, enjoy naman po ako sa trabaho dito eh. Gusto ko rin, kahit ganun ang mga ugali nila, naintindihan ko sila. Pero enjoy po ako, nagtrabaho ako dito. Kasi kung hindi po ako enjoy, hindi po ako magtatagal ng 3 years and a half dito sa bahay nila, diba? Kung hindi ko kaya. Lahat po ng kawalang hiyang amo, kaya ko pong sunggabin, kaya ko pong intindihin. Kasi po, may utak po ako. Kung wala tayong utak siguro, at saka mahaba po kasi ang pasensya ko eh. At saka syempre, ang buhay kasi ng tao, di ba, pag may problema ka sa pera, may problema ka sa pamilya, so halos ayaw mo umuwi ng Pilipinas. Kaya ako kasi iba, mapansamantala ako pagdating sa trabaho. Kunwari, pupunta ako ibang bansa, hindi po kaagad ako umuwi, hindi po ako kaagad sumusuko. Nagtatagal po ako ng trabaho. Saka hindi naman ako nagre-reklamo, pero pag sobrang-sobra na talaga ang hindi mo kaya, feeling mo, doble yung trabaho mo, feeling hindi mo kaya, siyempre nagre-reklamo din po ako. Pero hanggat kaya ko, tinitiis ko. Tiisan lang naman po ang OFW eh. Hindi naman po, napapagod din tayo, di ba? Kagaya ngayon, napapagod ako, kadadapa ako. ako. Kaya napapagod din tayo, di ba? Nagdadaing din tayo kasi tao lang po tayo napapagod, nasasaktan, may pakiramdam, nagkakasakit, ganun. Kaya sana guys, maintindihan nyo rin ako minsan. Tapos basta dito po sa quiet, nag-enjoy lang po ako, hindi ko iniisip yung problema sa mga amo ko minsan. Pero hindi mo maiwasan na mag-iisip ka talaga na pinamatindi ang problema mo. Hindi mo talaga maiwasan. Kaya para sa akin, pag OFW kayo, magdasal po talaga kayo na makaraos kayo sa bahay ng amo nyo, na makayanan nyo sila. Kasi ganun po ang ginagawa ko. Kaya nga tumagal ako sa quiet, di ba? Kaya tumagal ako dito ng mahigit 10 years. Kasi lahat kinakaya ko. Kung ano ka pala, yung amo mo, walang hiya. Pag mga sinasabi dito, ilabas mo dito. Ganun po yung sa akin. Kaya nga tumagal ako dito ng mahigit 10 years eh. Kasi kinakaya ko yung mga pinagsasabi nila. Kahit masakit, kinakaya ko. Tinisiis ko. Alam niyo po ba, miss na miss ko na yung mga ko, pero wala po akong magawa kasi wala pa po akong ipon kasi kilalimang ka. Magti-10 years na ako ngayong May na patay ang asawa ko. So, single mother ako, widow at single mother. Kaya nagtiis ako dito. Kasi ang pinangarap ko talaga noon, nung namatay yung asawa ko, kahit 2 anak ko lang makatapos, masaya na ako. Sabi ko ganun. Tapos sabi ko pa nga noon pag 2 na yung anak kong nakatapos, kahit mag-asawa ulit ako, Lord, walang problema. Kasi pag 2 po ang nakatapos, kung makatulong na po sa akin yun, magtutulungan po kaming 3 para paaralin yung 4 nilang kapatid pa. Sabi ko ganun. Kaya magtutulungan kami pa kasi yung tatay ng asawa ko, maliliit pa po sila. I think si Kanyar lang yata si Erika, namatay yung asawa ko, nasaksak ng kapitbahay namin. So, parang ako na yung tatay-nanay. Tapos, nagpasalamat lang po ako kasi yung tumulong sa akin yung mother-in-law ko. Siya yung nag-alaga ng mga anak ko. Sa buwan-buwan, nagpapadala lang ako, ganun-ganun. Kaya mahirap po mag-abroad, pero kayanin natin kasi ginusto natin pumunta dito, kakayanin natin. Diba? Hindi yung pagdating mo sa kuwait, pag sinermonan ka lang ng amo mo, sinaktan ka lang ng amo mo, uuwi ka kagad ng Pilipinas. Huwag kagalit sa'yo ang agency. Kasi ang agency ang gumasto sa'yo para yung iba kasi, kung pumunta dito yung iba, wala pa silang amo. Yung mga agency kasi dito, mahilig yun sila kumuha sa Pilipinas ng mga katulong.
Tapos sasabihin nila may amo, may agency ganun eh. May amo ka na pagdating dito, yung pala nakatambay ka sa agency. Tapos hahanapan ka nila ng amo, ibibenta ka nila, ialok-alok ka nila. Mayroon naman pong ibang pumunta dito sa Kuwait na may amo ka kagad. Pagdating mo ng Kuwait, magstay ka lang sa agency ng 1 week or 2 weeks kasi magpamedical ka pa, magpaganito ka pa bago ka dalit sa amo mo. Pero mayroon naman ditong iba, pagdating mo pa lang galing ng Pilipinas, diretso ka na sa amo mo, ipamedical ka na ng amo mo, lahat gagawin na ng amo mo. Pero halos lahat, pag galing mo sa Pilipinas, agency ka kaagad nakatambak. Minsan abutin ka ng 2 weeks, 3 weeks. Pagtapos na lahat, saka ka pa ibigay sa mga magiging amo mo. Ganun. Pero pag may nag-request sa'yo na may kukuha sa'yo mismo sa Pilipinas sa mga kamag-anak ng katulong ng mga amo mo or kilala, pagkuha mo dun sa Pilipinas, diretso ka rin sa magiging amo mo. Tapos yung amo mo, yung agency na yung driver ng agency kukuha sa'yo, pa-medical ka, sasamahan ka dun sa medical. Ganun. Depende po. Kaya mahirap ang maging OFW. Diba sabi ko sa inyo, pag naging OFW kayo, kaya nyo mamatay, kaya nyo magsakripisyo, kaya nyo magutom, kaya nyo magtiis, kaya nyo yung homesick, kaya nyo yung pamilya nyo tiisin. Kaya nga diba sabi nila, maganda nga ngayon eh. Noon, pagpunta mo ng abroad, walang Facebook, walang Messenger, laking tulong yung media ngayon, yung Facebook na yan. Noon, nung bago pa lang ako dito, tatawagan ko lang yung asawa ko, ang mahal-mahal pa. Mabuti ngayon, may Facebook na. May communication na kayo sa mga anak mo noon. Nung nandito ako, tawagan mo lang yung anak mo. Tapos, minsan, yung mga anak ko, hindi ko pa makakausap. Tapos, doon nandito ako noon, doon na yung nagsimula ng mga Facebook, mga Messenger, ganon. At least, ang connection namin sa mga anak ko, Facebook, WhatsApp, noon, pa yun eh, Twitter, nagbe-message kami ng anak ko sa Twitter kasi yung amo ko dati may Twitter, tapos Facebook lang at saka Messenger noon, tapos ngayon may Viber na ako, at saka WhatsApp sa mga anak ko, ganun. Kaya hindi po basta-basta ang OFW para sa akin. Kawawa po tayo. Pero tiisin natin dahil sa mga anak natin. Siyempre, ako, single mom ako. Nagtiis ako dito. Yung mga kapatid ko kasi na Amerikano, bago ko lang yun nakita eh. 2018 ko lang sila nag-cross ang landas namin sa Facebook. Tapos, yung kapatid kong babae, kasi ang trabaho ng kapatid kong babae sa Amerika, di ba? Nuclear engineer, di ba? Gusto niya akong papuntahin. Gusto niya akong papuntahin sa Amerika. Ako lang ang ayoko kasi, wala po akong perang ipon sa bangko. Tapos ang pera ko, pinautang ko sa kapatid kong babae. Tinutulungan ko yung kapatid kong babae. Sana nga makaalis siya. Pag nakaalis siya, tsaka pinagdasan ko na maka-abroad siya para bayaran niya ako. Tapos makauwi na rin ako. Kasi wala pa talaga akong ipon kasi lahat po ng sweldo ko pinapadala ko sa Pilipinas. Diba binigay ko sa anak ko kasi nag-aral nga yung mga anak ko. Sinuporta ko sa kanila lahat yun. Kaya nga hindi ako basta-basta makipag-boyfriend eh. Kasi sa abroad maraming sakit dito. Nalima ka, nakadalawang boyfriend lang akong seryoso, wala nang iba. Saka hindi ako basta-basta nagpapaligaw. Kahit naman nung dalaga ako, hindi ako basta-basta sumasagot ng mga boyfriend eh. Ako, ganun talaga ugali ko, hindi ako basta-basta sumasagot. Hindi ako mahilig magluloko-loko, hindi ko ugali yan. Kasi matino po akong tao, may pinag-aralan po ako. Kung ako man noon ay broken family, ayoko yung pamilya ko maging broken family. Sakripisyo talaga ako. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, mahirap mag-asawa. Para sa akin mahirap mag-asawa para ka nang nagpakamatay. Ano mga sinabi ko sa mga anak ko, huwag kayong magpadaling mag-asawa. Kung talagang panahon na mag-asawa kayo. Pero ngayon bata pa lang kayo, mag-enjoy kayo na. Gusto nyo gawin nyo, walang problema sa akin. Basta magpaalam ng kasi okay lang sa akin. Ganun ang sinasabi ko sa mga anak ko na magtapos, mag-aaral, para hindi kayo maghirap walang araw, para hindi kayo gagaya sa akin. Saka ayokong mga anak ko gagaya sa akin, OFW, ayoko sa bahay magtrabaho ko. Kaya naman naging OFW ako dahil ang pangarap ko makita ko tatay ko, diba? Kaya nagtrabaho ko sa abroad.
Tapos yung nakita ko yung kapatid ko noong 2018. So, naging close kami ng kapatid kong babae at lalaki. Sabi ng kapatid kong babae, pag may problema ko, sabi ko sa kapatid kong babae, nahirapan ako sa amo ko, ganito. Tapos sabi ko sa kapatid ko, nag-gera dito. Kasi di ba nagkaroon ng gera dito, ang Iraq ba yun? Or Saudi? Parang may gera dito noon eh. Tapos sabi ng kapatid ko, lumipat ka dito sa Amerika kasi walang gera dito. Tapos sabi ko sa kapatid ko, may problema ko. Ano sabi ng kapatid ko? Mag-apply ka ng assistant nanny. Sabi ng ganun dito sa Kuwait daw, mag-apply ako papuntang Amerika. Sabi naman ng kapatid ko, mag-apply ka ng citizenship kasi lahat ng problema ko sinasabi ko sa kapatid ko. Siyempre, love niya ako. Sabi naman niya, mag-apply ka ng citizenship dyan sa Kuwait. Ayoko, sabi ko mahirap dahil ang day off ko dito 3 oras lang mahigit. Mabilisan pa, sabi ko. Minsan naman sabi niya, mag-apply ka ng petition kasi kapatid ka namin, di ba? Sabi niya ganun. Sabi ko, ayoko kasi wala talaga akong kapera-pera sa bangko. Pera ko lang sa bangko, no? 40K lang. 40K, mahigit 5 years na ako dito. Kasi yung pangalawa kong anak, ang laki ng gastos ko. Yung teacher, ang laki ng gastos ko. Napurdoy ako sa kanya kasi nangupahan pa siya. Hindi siya tumira sa bahay ng tatay niya, nangupahan pa siya. So, linapang ko yun hanggang nakagraduate siya. Ngayon, naghihintay na lang siya ng board exam. Next year pa daw ang board exam dahil sa COVID-19. Next year pa siya mag-board exam. Dapat gusto niyang pumunta ng Dubai. Sabi ko, wag muna lang kasi may kaibigan siya sa Dubai. Nagtrabaho sa train. Trabaho daw sa train. Ticket-ticketing. Tapos malaki daw ang sahod. Sabi ko, wag muna lang. Magtapos ka muna. Masaya na ako. Nagtapos siya. Nakagraduate siya. Alhamdulillah. Nakagraduate siya yung, I think, July, August, parang ganun. Nahuli na sila eh. Basta mga ganun. Tapos nakagraduate siya. Tapos yung pang-apat ko nakagraduate ng grade 12 sa Arellano University. Bago lang din ang ko, mas nauna pa yung teacher ko. Hindi ka agad inaprobahan na. At may dalawa akong nakagraduate ngayon na may COVID-19. Dalawa yung nakagraduate ko, grade 12 at saka teacher, elementary. Tapos yun, sacrifice lang talaga. Nakayanan ko lahat. Tapos ngayon naman ang problema ko, nag-ipon ako. Kasi ipapalibing ko yung asawa ko, di ba? Hindi pa nalibing. Pag nakatapos yung asawa ko pagkalibing, mag-ipon naman ako ng panegosyo. Uuwi ako ng Pilipinas next year. Patapos ang kontrata ko next year, August. Kung pwede lang, uwi ako ng November. Kahit man lang may 3 buwan ako pang negosyo ko. Tapos pag-uwi naman sa Pilipinas, di ba, tutulungan tayo ng gobyerno. Balik magkagawa OFW, mag-apply ako doon. Saka kailangan may anak akong isang makapasok sa AUA kasi 6 yung anak ko eh. Para matulungan mo lang ako ng gobyerno sa pag-aaral ng anak ko, di ba? Kaya pilitin ko makatapos yung mga anak ko. Yung 6 ko anak pilitin, bali 4 na lang pala. Pilitin ko makagraduate sila. Kahit 2 years course man lang o 4 years course, okay na sa akin. Basta importante may natapos sila sa pag-aaral. Mahirap ang abroad pero kung kaya nyo. Basta pag nag-abroad kayo, isipin nyo para sa pamilya nyo. Hindi yung mag-abroad kayo maglandi-landi, maghanap ng boyfriend, magpaiyot dito. Hindi yung maganda. Yung makipag-boyfriend ng amo na may asawa na. Di bali yung binata na paitiwag lang yung sa pamilya ng amo mo, mahirap. Pero sa bagay na ako, marunong yan magtago eh. Kasi ako noong nagka-boyfriend ako, kapatid mismo ng amo. Tapos ang alam ko kapatid ng amo ko, ang alam ko kapatid ng employer ko, yung boyfriend ko yung pala, anak ng employer ko yung boyfriend ko. Pero matandang binata yun. Tsaka marunong siya kasi binata eh, patanda plus na eh. Matanda na. Kaya mag-ingat talaga kayo sa abroad, especially sa mga Middle East. Hindi kayo pwede maglakad-lakad dyan na may boyfriend na makawang. Ang police dito lagi umiikot-ikot dito sa mga streets. Saka dapat may civil ID kayo para di kayo hulihin. Kaya mahirap ang mag-abroad, hindi basta-basta ang pag-abroad. Taga nyo sa bato yan. Kaya mag-abroad kayo, handa kayong mamatay. Handa kayo lahat ng bagay. Pero ang makakatulong sa atin, si Lord lang talaga. Si Lord lang ang
lahat ng problema natin si Lord lang makakatulong. Kaya laging magdasal. Araw-araw po lagi tayong magdadasal. Diba? Araw-araw magdadasal po tayo kay Lord. Nagpapasalamat tayo na pagdating sa bahay ng employer natin, magdasal tayo na Lord, sana makatapos ako sa bahay na ito, sa bago kong amo, sana makatapos po ako. Kasi kaya nga pupunta ako dito para sa mga anak ko, para sa pamilya ko, para makatulong ako sa mga anak ko. Kaya nag-abroad ako. Kaya ganun. Kaya, ano yung dinasal mo kay Lord? Ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord yun. Ano yung pinagdasal mo sa Kanya? Kasi si Lord, pinagabayan tayo palagi. Binabantayan talaga, naiihi ako sandali. Hindi po lang dito. Kaya nagbanyo lang po ako guys kasi init na po talaga ako. At sarap. Mahirap pa lang makatagpong amo ganito na pinapa-stay ka sa sala, pinapapantay ka dito. Kasi po importante po sa kanila. Pag wala sila, pag may tumatawag sa telepono, diba? O sasagutin ko yun. Kasi minsan mga kamag-anak nila, kapatid nila, o anak nila ang tumatawag. Kaya kailangan talaga guys, may nagbabantay sa loob ng bahay. Ganun yung mga kuwaiti, kailangan may nagbabantay sa loob ng bahay para may sasagot sa telepono pag may tatawag. Kasi minsan tumatawag yung manugang ni mama o anak ni mama, mga apo ni mama, wala si mama na grocery. Bumili po siya ng uniform. Sana magandang uniform na. Bilhin kasi kuripot yun. Hindi naman na pera-pera ng tatay ko. Ang tatay ko mamaya pa yung darating. Maaga pa, 11:15 pa lang. Nakatala lang ako ganun. Kaya maganda rin yung amo mo. Matatanda. Kasi minsan ayahay ka. Diyos ko sa ibang bahay. Pinapag may anak, gawa ka ng gawa. Kami dito, 4 kami dito, 3 housemaid, 1 nurse. Kasi mga amo ko matatanda na. Yung babae, I think, 94, 95. Yung tatay ko rin, 90 plus. I think yung tatay ko, 96, 94, 95, 96, parang ganun. Hindi ko lang alam kung sino ang matanda sa dalawa. Yung nanay ko, lagi na siyang nakahiga. Buti nga wala siyang bedsore, mabait. Marunong yung nurse namin magbantay Pilipina Marunong siya mag-alaga. Walang bedsore. Tagal-tagal na nakahiga. I think 8 years na o 7 years o 10 years, ganun. Matagal na yun. Tapos, maganda rin yung nurse namin kasi siya lahat ang namamahala. Close pati na yung doktor ng anak ng mama ko. Tapos, wala na siyang problema sa amo niyang babae. Diba yung amo namin babae matanda kasi lagi na lang nakahiga. Ang problema namin ngayon yung tatay ko. Kasi matanda na, mahina na siya maglakad. Kailangan may alalay, pupunta ng banyo, tawagin ako. O rin itim. Kasi yung kita yung tagaluto namin. Tagaluto lang talaga siya. Nagagawa ng pagkain. Ako, all around. Tawag ng tawag doon sa taas. Minsan pinapakuha ko ng tubig. Nagbibigay ako ng chai. Ang trabaho ko, ikot.
ko siyang magluto. Tatawagin din siya minsan, gano'n. Na pinapalinis siya ng kwarto ng mama ko, yung anak ng amo ko. Ako naman, mas marami ang trabaho ko. Tsaka iba kasi ako pag nakakita ko ng kalat, nililinis ako kahit hindi ko kalat. Dapat kasi sa abroad, lahat ng bagay alam mo, di ba? Masipag ka, mahilig ka tumulong, marunong ka makisama. Dapat yun ang abroad. Dapat yun ang huwag kang pumunta sa abroad pag tamad ka, pag reklamador ka, katulog ka ng tulog. Alam mo, ako, simula nung nagkasakit ang tatay ko, nung na mild stroke siya, hindi na ako nakatulog ng tanghali. Sa gabi na lang, minsan natutulog ako, alas 11, alas 12. Minsan ang tulog ko, ang pinakamahaba, 7 hours. Ihi pa ako ng ihi na na. Di kagad ako nakakatulog kasi sobrang pagod. Tapos may ginagawa din ako sa gabi. Tapos lahat ng kukomment ng mga friend ko, sinasagot ko. Hindi na po ako nanonood ng Facebook, ng TikTok, ng WhatsApp, lahat-lahat hindi. Nakatutok na po ako sa YouTube ngayon. Tutok ako sa YouTube, talaga nakasentro ako. Pumupunta lang ako sa messenger pag minessage ako ng anak ko, pag nag-usap kami. Pero yung chat sa iba-ibang tao, hindi na. Tapos sa Facebook, tinitingnan ko lang kung ano yung mga post doon. O kung ano yung mga niluluto ko, pinapost ko sa Facebook, yun lang. Pero sabihin mo dati na, so, mga group chat na hindi importante, sumasagot ako ngayon, hindi ko na sinasagot yung mga group chat na lang. Aliban lang pagtungkol sa Facebook, sa YouTube, masasali ako sa mga group chat lang about the YouTube. O about sa chika-chika lang, ayoko makipag-post doon. Wala rin naman kwenta yung mga yan. Sayang lang. Gusto ko yung kikita ka. Yung ganun kasi nanay ako marami akong anak So, diskarte. Kung ano yung pagkakaroon ka ng pera, di doon ka. Ganun. Tapos masaya din ako ngayon kasi yung panganay ko, yung eldest daughter ko, na si Erika Sagubantalyo, may YouTube po siya. Basta una po siya sa akin. Sana maging kaibigan nyo sana. Tapos maganda po kasi nagbukas po siya ngayon ng new business niya. Mga damit, mga lipstick, mga pabango, sarili po niya yung pangalan na ginawa niya. Tapos tinulungan ko siya, binigyan ko rin siya ng puhunan kahit paano. Kunti lang, 5K lang. Tapos sana maraming bumili sa kanya. Ang gaganda ng mga design ng mga damit niya. Maganda talaga. Sana, Lord, yung business niya lumago. Pag uwi ko doon, magtulungan kami dalawa, mag-business kami dalawa. Tapos sana yung anak kong lalaki, sana bumalik na ng Manila. Kawawa naman ng mga kapatid niya. Walang tumulong doon. Hindi ko alam sa anak kong lalaki, bakit ganun siya. Parang ang utak at tigas, wail. Mas gusto pa niya sa Negros, sa Balermoso, Negros Oriental. Nagutom naman doon. Ang mga tao doon lahat, lumalang yun, pumupunta nga ng Manila, Cebu, Bacolod, para magkapera lang. Pero yung anak ko, gusto niya mabulok siya sa Balermoso. Gusto niya pare-pareho siya doon sa tumulong sa kanya, na nag-alaga sa kanya. Gusto niya doon siya, pareho silang lahat ng magugutom. Kasi walang income sa Balermoso Gutom pa sa Balermoso pag wala kang income, pag hindi ka marunong sa buhay. Kahit saang lugar ka, gutom ka pag hindi ka marunong mag-diskarte, hindi ka marunong magnegosyo. Kailangan pag nag-negosyo ka, makapal ang mukha mo. Kailangan matuto kang maghanap buhay kasi mamatay ka sa gutom pag wala kang hanap buhay. Dapat ang tao mahaba. Dapat ang tao mataas ang pangarap. Dapat kung ito lang ang pangarap mo, sa sunod, sobrang pangarap. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung may pera lang ako, siguro matagal na ako sa Amerika. Palagi akong pinapa-apply ng mga kapatid ko sa Amerika, mga citizenship, mga petition. Wala akong pera. At saka ayaw pa talaga ni Lord na pupunta ako ng Amerika. Hindi pa panahon lang yun. Kasi tinan mo, wala akong ipon. Tapusin ko lang yung sa asawa ko. Mag-iipon na naman ako. Kung pwede nga lang, mag-extend ulit ako ng 1 year. Kung pwede lang, pero parang hindi ko na kaya. Kasi mahirap may sakit na mata. Napapagod nga ako yung lakad. Ako na minsan nahihilo na nga ako kaikot-ikot Kaya tinitiis ko lang ngayon. Tapusin ko lang yun kasi may utang akong 200 KD, diba?
every month binabawasan na ng 20 kg. So, 10 months yun. O nakahulog na ako ng isang buwan. Ngayon, 2 buwan na. So, pag ito, bawasan ngayon ng 20. So, ang utang ko na lang, 8 months pa sa 2020. O, hanggang matapos ako, may utang pa ako. Pero kung puti, isang kaltas lang, okay lang sa akin. Ayaw nila, inuutay-utay nila ako para hindi ako uuwi kaagad. Para every month kinakaltasan na kasi tulong daw sila sa mga anak ko. Anong tulong? Ang tulong yung bigay, hindi yung utang. Ang tulong, kurunong pa ng mga utang nito eh. Kaya daw 2020 ang kaltas kasi tulong daw nila sa anak ko, ha? Tulong tapos babayaran mo. Ang tulong, libre yun. Di mo huhulugan, tanga. Turingan kang amo, tanga. Diba? Ang tulong, libre po yun. Hindi mo ka dapat bayaran kasi tulong nga eh. Help. Ibig sabihin tulong, libre yun. Free yun, free. Hindi yung tulong na utay-utay kang bawasan ng utang. Yun ang tulong sa mga kwaete. Ang tulong po, ang original pong tulong, help. Libre po yun, walang bayad. Kaya nga, libre, free. Free means no pay. Diba? Kurok. Talagang baliktad talaga mga utak nila dito. Kaya daw 20-20 ang bawas sa utang ko kasi tulong daw sa akin. Huh? Kahit abnormal, alam ng tulong or help, alam nila yung free. Dito hindi siguro na alam ko ibig sabihin ng presbagay, hindi mo sila marunong mag-English, kaya yun ang sinasabi na free daw yung utay-utay na bayaran mo utang, free daw yun sa kanila. Baliktad naman ang utak nito. Ang utak nila dito baliktad. Ewan ko bakit baliktad ang utak na hindi ko alam. Ayaw din ang mga kuwait na marunong ka mag-English. Ako nasanay na ako sa kuwait ng English speaking, hindi Arabic. Nakakaintindi ako ng Arabic pero hindi ako marunong mag-Arabic. Saka English lang ako. Kasi kaya gusto ko kasi matutong mag-English, diba? Prefer for go America someday. Kaya I teach how to I learn a little English because my dream, I work in America. I work in my father's place. That's why I want to learn speak English. Because the all Middle East, not all he know how to speak English. Kaya nga sabi nila, bakit daw ang galing ko mag-English? Bakit daw ayoko magsalita ng Arabic? Sabi ko, ayoko pong matutong mag-Arabic. Baka po mag-away lang po tayo. Baka labanan ko po kayong mga amo. Pero nakakaintindi ako sa mga pinagsasabi nila, sa mga chismis nila, sa mga bulong-bulong nila. Naintindihan ko yun, pero parang binaliwala ko lang kasi respeto ko kasi amo ko sila, diba? Kaya nga sabi nung Ethiopia noon nakasama ko kay Mama Huda noong 2012, sabi niya, maganda Dana, hindi ka marunong mag-Arabic, sabi ganun, pero nakakaintindi ka. Kasi kung marunong ka, mag-away kayo ni Mama Huda, mag-away kayo ni Mama Nijad, sabi niya. Maganda yun, hindi ka marunong magsalita, pero nakakaintindi ka. Sabi ko, nakakaintindi naman ako Sabi ko, kahit yung language, sabi ko sa mga friend ko, ayoko lang magsalita kasi hindi ko nga gusto yung sinasabi nilang, Haywan. Tapos, intiwasak. Wala ganoon. Tapos, yung sinasabi nila, basta may mga salita lang hindi ko naintindihan. Tapos yung awarni. Tapos, sino? Mga ganun. Kung sino ka, ganun, mga ganun. Ayoko ng mga salita, yung language nila na parang feeling mo masama yung mga sinasabi nila. Ayoko ng ganun. Yung, intero. Madre, mga ganun. Ewan ko, basta hindi ko gusto yung language nila sa panindinig ko. Intiwasak, wasak, marumi ka daw. Intero bara, lumabas ka dun sa labas. Kaya ayoko talaga, hindi ko type yung mga salita nila. Kaya nga di ba, pag uwi ko ng Pilipinas, nakalimutan ko na yung salita nila. Kasi ayokong madibdibin yung salita. English, dinidibdib ko inaano ko talaga yung English kasi kahit saan ka pupunta, importante po talaga ang English. Pang international ang English, di ba? Kaya importante talaga ang English. Pero yung Arabic, dito lang naman sa country nila ang importante yan Pero sa ibang lugar, hindi importante ang English. Ang Arabic, hindi importante. Sa Middle East lang importante ang Arabic.
Pero sa Pilipinas, di yun. Ang importante sa Pilipinas, Tagalog ka, Bisaya ka, tsaka English. Ang international language na important ay English. Kahit saan sulok ka ng mundo, English important kasi sa airport, English ang pinagsasabi nila, hindi Arabic, hindi Pilipino, hindi Bisaya. Kaya nga sabi ko sa mga amo ko minsan, di ba pag pumunta ka ng airport, mga English ang salita doon, dapat matuto kayo mag-English. Ginagano ko yung mga amo ko dati minsan. Hindi yung pure Arabic. Siguro sa Middle East na airport, Arabic. Pero kung saan ka mapunta, punta ka ng Spain, punta ka ng US, punta ka ng German, ang ano talaga ng language, ang important language, English talaga. Di ba? Airport, kung sino-sino pumupunta doon, dapat ang original na speaking mo English, hindi yung Spanish, hindi yung Arabic, hindi yung Nepal, hindi yung Ethiopia, hindi yung Pilipino, hindi. Ang original na language, kaya nga may subject tayong English kasi international ang English na language. Kahit saan pwede ka, English ang salita. Ganun yung ibig sabihin ng English. Kaya ang sarap ng ano ko, hinintay ko si mama kung anong oras darating. Sarap mag-exercise. Ang ganda ng ilaw ng ano namin sala. O tingnan nyo, oh. Ganda ng ilaw namin. Ganun ang hilig ng mga Kwaite, yung mga ano nila, yung mga ilaw nila sa sala. Ayun, ang TV namin, ang laki-laki. Oh, ito yung sala namin sa baba. Yan, oh, yung bintana nila yan. Ang ganda, no? Oh, ang ganda, friend. Oh, ito yung sala namin sa baba. Ang Kwaite, marami talaga silang sala. Mayroon sa taas, mayroon sa baba. Ito. Yan yung sala namin. Ito yung sala namin sa baba. Ang Kwaite, malalawak talaga ang mga ano nila. Mga lawak ang mga bahay nila, especially mga mayaman, ang lalawak. Tapos ang dawaniya namin, ang dawaniya namin dyan, dawaniya ng, di ko alam kung ano yan kasi may dawaniya doon pang babae, may dawaniya doon pang lalaki. Tapos ito dawaniya, dyan sa pintuan yan, dyan sila kumakain pag may mga bisita. Ito yung sala nila, ang lawak, no? Diyos ko, wala sa kalahati nito ang bahay ko. Liit-liit ng bahay ko. Ito yung sala namin, kaya nakahilata ako dito. Hinihintay ko si mama habang naghihilata ako. Pag dumating si mama, tatayo na ako. Habang wala pa siya, minsan naabutan ko na ako, nakahilata ako dito. Ang sarap ng buhay ko, no? Ilang oras na ako nakahilata dito. Ganun lang ang buhay natin. Sa abroad, minsan, sorti-sortihan lang, may among mabait, may among hayahay ka lang. Di ba nga, ganun lang naman eh, ganun ang life. Kaya magdasal kayo na magkaroon kayo ng amo. Mang amo naman minsan pag matagal na kayo parang wala na. Pero pag bago, mahigpit, hindi ka pwedeng umupo, hindi ka pwedeng makipag-usap sa cellphone. Ito ngayon, free, pinapayagan nila ako magbitbit ng cellphone pag alam nilang magbantay ako dito sa loob ng bahay. O magstay ako doon sa sala. Yung tatay ko nasa kwarto pag gabi. Binibitbit ko to para patay oras. Dati bawal sa kanilang cellphone. Depende rin yun sa bahay. Pero ngayon hindi na bawal. Hindi na ngayon bawal ang cellphone kasi international na ang sabi. Dapat hindi bawal ang cellphone. Mga ganon, di ba? Mga sabi ng gobyerno. Kaya hindi na bawal ang cellphone. Importante na ang cellphone. Kaya hindi ka na basta-basta sakta ng amo mo. Kasi ano na ngayon ang cellphone, require na ngayon. Sira yung ano ko, salamin ko, hindi na ako bumili. Lagi akong bumibili, 1 KD, sayang. Reading class to yung pangtingin ko lang ng Facebook. Sa cellphone, dito lang naman ako nagaganto. Sa Pilipinas, di ako nagaganito Kasi ba yung masama yung nasubraan ka ng tingin sa cellphone, di ba? Masisira yung mata mo. Kaya nagaganito ako pag nagbabasa ako ng mga comment. Pag nagpe-Facebook ako, nagaganito ako ng salamin. May wifi ako, hinirap ko lang sa friend ko. 500 GB yan, ng laman yan. Tapos may headset ako galing sa Almula. Regalo ng Almula nung nag-ulog ako ng pera. Kaya lagi kong madala. Pag nag-standby ako dito sa taas dito sa sala namin, gusto nga ng nanay ko mag-standby ako sa taas. May TV doon, may bukas. Ayoko, sabi ko sa baba na lang ko para pwede akong maghilata-hilata. Kaya naghihilata ako ngayon dito.
Hinintay ko lang yung nanay ko bumili siya ng uniform. Kanina pa nga yun eh. Kanina pa yung 6:30 oh. Mahigit 1 oras na siya. Namili din yun para sa kanya. Kasi ang bit-bit niya pag namimili siya, calling card, yung ni Baba, ATM, o kahit anong bilhin niya, walang problema sa tatay ko. Ang tatay ko kasi di ba mayaman. Ay yung nanay ko kuripot, bibilihan kami ng uniform, mumurahin lang, madaling masira. Bumili siguro ng gamit yun, tapos pag bumili siya ng sarili niya, hindi pinapakita sa tatay niya. Hindi niya sinasabi sa tatay niya kung ano yung mga binibili niya. Sweetie nga eh, ninanakawan ng tatay niya. Bumibili siya kung ano-anong gusto niya, tapos pag ayaw niya, itatapon niya sa basura. Binibigay niya sa akin kasi akong tagalinis ng ban. Kaya binibigay niya sa akin yung ayaw niya ng shampoo, ayaw ng conditioner, ayaw ng lotion. Tiba-tiba ako minsan. Kaya sige, bili ka lang ng bili, tapos pag ayaw mo, bigay mo sa akin. Minsan yung panglagay sa buka, pag ayaw niya, tinatapon niya. Basta lahat ng tali, kung ano-ano. Tinatapon niya pag ayaw niya, ibigay niya sa akin. Or kung ayaw niya ibigay, tatapon niya sa basura. Kinukuha ko. Ganun sa abroad. Kaya nakakatuwa din pag nag-abroad ka, pag nagtrabaho ka, pag matagal ka na dito. Pag baguhan ka, mahirap talaga kasi bago ka pa lang eh. Pero pag tumagal ka na ng ilang years, parang wala na lang yung abroad. Tsaka tama yung sinasabi na pag pumunta ka ng abroad, hanap-hanapin ang katawan mo. Totoo yun. Hindi ka mabuhay pag hindi ka makapagtrabaho sa abroad. Kasi nasanay ka sa hirap sa abroad eh. Hindi ka sanay na walang pera, hindi ka sanay na nasa Pilipinas ka lang mabulok. Sa Pilipinas kasi pag nagtrabaho ka doon, konti lang ang sweldo eh. Hindi ko alam ngayon ang opisina kung magkano na ang sweldo. Noon kasi sa probinsya naman ang opisina parang 5,000 lang ang sweldo noon sa opisina. Hindi ko alam kung tumaas na ngayon. Kung abroad ka, malaki ang sahod ng OFW. Kahit ano pang trabaho mo, malaki ang sahod. Ang sahod ko nga ngayon, I think bumapatak na ng 20 plus. Ang sahod ko noong pumunta ako dito, 2010, ang sahod ko na sa 10,000 lang to 12,000 to 15,000. Ngayon, 20 plus na ang sahod ko. Kasi 140 na ako ngayon eh. Pag hindi na naman ako uwi na, sa dagdagan na naman nila ng 20 KD, 60 ako. Pero ayoko na. Uwi na ako next year, sigurado na ako. Kahit wala akong pera, uwi na ako next year kasi 2 na yung anak ko nakatapos, marunong na maghanap buhay. Pwede na, magnegosyo. Subukan ko pong magnegosyo ulit habang hintay ko. Nama! Kaya, bye-bye, God bless you, bye-bye. Masalama, bye-bye. Dito na yung nanay ko, bye-bye. Nam!